everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At para sa inyong lahat po, dasal ko ang tagumpay ng kung ano mang minimithi ninyo sa buhay. And sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Huwag nyo rin pong kalimutan, follow me on our Facebook page. At saka sa mga magdo-donate po, send a screenshot of your proof of donation. Ipadala nyo po sa Facebook page natin, Franz Byron. I think for this vlog, pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi dapat nating gagawin, dapat iwasan natin ngayong Hungry Ghost or every Hungry Ghost. Kung maaari, itatak nyo to sa isipan ninyo. Kung may maalala kayo every year, mas maganda. But it will be my commitment na every papalapit ang Hungry Ghost Month, gagawa tayo ng mga ganitong topic para ma-refresh kayo, maalala ninyo yung kailangang mga paghahanda at mga dapat iwasan. Una sa listahan natin ay huwag magpakasal, huwag maglipat ng bahay. Either may brand new house kayo na lilipatan o lilipat kayo ng nirerentahan ninyo. Huwag na huwag nyong gagawin during the Hungry Ghost o huwag kayong magbubukas ng negosyo. Groundbreaking, ribbon cutting ng negosyo ninyo, huwag gawin on the Hungry Ghost. Simula August 13 hanggang September, huwag nyong gagawin po ito, okay? Bakit? Naniniwala tayo. Matagal na ang nakikita natin ito. There are proof, there are evidences. Dahil sa ang Hungry Ghost, wala itong tinatawag na auspicious energy. Walang maswerteng enerhiya ang panahon ng Hungry Ghost. Ang mga bagong simula ay parang walang basbas. Kaya instead na magiging progressive kayo, aangat kayo, magiging masagana ang pagsasama ng bagong kasal, magiging prone kayo ng problema, magiging prone kayo ng pagkalugi kung negosyo ito. Naman kaya, magiging prone kayo sa away bilang mag-asawa na hahantong sa paghihiwalayan. Magiging prone kayo nagmagulo ang inyong tahanan kasi lumipat kayo sa bagong tahanan. Either narerentahan ninyo or sarili nyo ng bahay pero ginawa nyo ito during Hungry Ghost. Kasi, ang mas malaliman na pag-intindi dito po mga mommy and daddy, para kasi tayong nagtanim ng punla during bagyo. Okay? Consider Hungry Ghost season as bagyo. Para kang nagtanim ng punla sa kasagsagan ng bagyo. Tutubo ito, pero magiging mahina. Mas okay na gawin natin na ang August ay panahon para magnilay-nilay, panahon to revisit and re-evaluate yung mga plano natin. Bago natin ito buksan, kung negosyo man ito, bago natin isakatuparan ang pagpapakasal, o bago tayo lumipat sa dream house natin. Pag-isipan na lang natin, ilista, do the planning. All the planning will happen during the Hungry Ghost. Okay lang yan. Basta wala lang execution. Pangalawa, iwasan po na mag-ingay. Malakas na musika, malakas na tunog ng TV, live band, or even mga speakers. Sumipol, iwasan din kumanta ng malakas. Lalong-lalo na tuwing gabi pag Hungry Ghost. Ito kasi yung spirit hour. Ang ingay ay para kang nangingimbita. You're inviting bad elements. Ang pagsipol din ay kasama kasi ginagaya ang tunog o pagtawag ng mga espiritu. You are attracting an attention. Kumukuha ka ng attention sa mga lagalag o gumagalang spirito na dapat hindi natin sila nadidisturbo. Ang mas malalim na pag-intindi dito, in a deeper aspect, ito'y tungkol sa paggalang. Di ba? Pag umabot na ng alas 9 ng gabi, tapos napakalakas ng video okay ng katabi nyo, di ba? Kahit hindi tayo kaluluwa, buhay tayo, pero narinding-rendi tayo. Hanggang madaling araw, rending-rendi tayo sa mga kapitbahay natin na hindi marunong rumespeto. Party, talagang yung speaker naka-full, yung karaoke talagang naka-full.
Same thing sa hungry ghost. Paggalang sa mga hindi natin nakikita. Kunwari, may bisita ka sa bahay ng kapitbahay. Ikaw may bisita ka and then yung kapitbahay mo, napakalakas yung ingay, napakalakas yung kantahan, napakalakas yung music. Di ba? Nakakairita at parang walang paggalang sa mga taong nakatira sa paligid nila. Kaya, iwasan natin ito. Kung ayaw nating madistorbo, magambala ang mga gumagalang hungry ghost, or else, gagambalahin din kayo nila. Huwag maligo sa dagat o ilog o swimming pool. Okay? Ang mga kaluluwa kasi ay malakas sa mga bodies of water. Swimming pool, river, ilog, ayan, dagat. Okay? May mga espiritong namatay na nalunod, barko na mga nalunod na nasama ang mga buhay hanggang sa doon sila nawalan ng namatay. So definitely, mayroong mga elemento sa dagat at napakalakas nila doon. Kaya, pag hungry ghost, maraming disgrasya ang nangyayari sa dagat kasi ang paniniwala dito, sinahatak daw nila yung mga tao, lalong-lalo na yung mga night swimming. Okay? Bukod sa pamahiin, ang mas malalim na pag-intindi dito is totoo na mas delikado ang tubig tuwing hungry ghost. The energy is very heavy and very negative. Kaya magdoble ingat na lang tayo. Iwasan yung mga night swimming sa ilog, dagat o swimming pool on the hungry ghost season. Huwag magsabit o mag-iwan ng sinampay sa labas ng ating tahanan. Lalong-lalo na kung aabutan ito ng gabi. Dahil sa you are inviting them na gamitin yung mga gamit mo. Although hindi sila mawawala, andun pa rin pagka next day, nandun pa rin yung mga sinampay mo. Hindi nawawala. But magkakasakit ang mga taong gagamit ng towel, ng mga damit na pinaglaruan o ginamit ng hungry ghost. Okay? Kasi, in a deeper aspect, nasa labas sila, di ba? Sinampay ninyo sa labas. Yung pag-aalay natin ginagawa sa labas. So, iisipin ng mga hungry ghost, ng mga gumagalang espiritu, na kasali yun sa mga ihinahandog natin, in-offer natin sa kanila. At parang welcome sa kanila na gamitin o ipagamit ang mga iyon. Kaya, syempre, hahawakan nila, gagamitin nila, although hindi mawawala, but it will leave a footmark of a negative energy na magiging dahilan ng pagkakasakit ng mga taong gagamit ng mga sinampay na maaabutan ng gabi o madaling araw na nasa labas. Iwasan din po natin na tumambay sa ilalim ng mga malalaking puno, sa gilid ng kalsada, sa mga madidilim na sulok tuwing gabi. Ito kasi ang paboritong lugar kung saan ang mga ligaw na spirito ay nagkukumpulan. Malamig, madilim, walang tao. Very quiet place. Okay? Ang mas malalim na pag-intindi dito, it should be physical plus spiritual safety. Madilim, mas malaki ang tsansa na maaksidente ka, na may mangyaring masama sa inyo, at mas madali kang matakot at mas madali kang lapitan ng mga hindi natin nakikitang elemento. Iwasan din po na magtirik tayo ng chopsticks na nakatayo o kakain kayo. Di ba? Kakain kayo tapos you are going to leave the chopstick this way. Yung patayo, itutusok ninyo on the bowl of rice or whatever food that you do. Okay? Iwasan nyo po ito. Ito po ang eksaktong ritual para sa mga patay. Kaya yung makikita nyong offering sa labas ng bahay during the hungry ghost, yung mga chopstick is nakatayo. Nakaganyan, nakatusok. Okay? Dahil ito'y para sa mga ghost. Pag ginawa mo iyon sa normal mong pagkain sa hapagkainan, parang nag-aalay ka at nag-iimbita ka ng mga gutom na kaluluwa. In a deeper understanding, sa enerhiya, you are opening the portal, your dining area, you are opening your dining area and you are welcoming the dining area ninyo sa loob ng inyong tahanan para makisalo at makikain sa inyo ang mga hungry ghost. Kaya iwasan nyo po ang mga ito. Ito kung kaya nyo po ha, kasi kung minsan, syempre, kung mga lamok, kinakagat kayo ng mga lamok, wala tayong ibang way, kundi talagang patayin, di ba? But kung maaari po ha,
iwasan na magpapatay tayo ng mga insekto. But of course, lalong-lalo na yung mga hayop ng walang dahilan. Sa Buddhism and Taoism and in Feng Shui, maaaring reincarnation ang mga butterflies, ang mga insekto, mga hayop na darating dyan sa bahay ninyo. These are possibilities. There are possibilities that these are reincarnation ng mga yumao ninyong mga mahal sa buhay. Ang pagpapatay sa kanila, or yung papatayin mo yung mga insekto o hayop, ay dadagdag ng bad karma sa pamilya ninyo. Ang mas malalim na pag-intindi dito, ang Ghost Month ay tungkol sa awa, compassion. Kung pwedeng itaboy lang ito, itaboy nyo lang. Huwag nyo lang silang papatayin, huwag nyo lang silang gagalawin. Huwag po kayong selfie, magpipicture, mag-groovy sa mga madilim na lugar. Bakit? Sinasabi po na sa picture minsan, sumasama po ang mga gumagalang espiritu. Nahuhuli sila sa camera, nakaka-capture sila sa camera. And in a deeper perspective, there is a psychological explanation. Mas matatakot tayo kasi makikita natin sila on the picture. Anino. Kung minsan hindi blurry yung mukha pero nakaka-capture, nahahabol. Uso na ngayon yung mga cellphone, di ba? Hindi tulad nung unang panahon that for us to take picture, kailangan natin bumili ng film, ilalagay natin sa mga camera natin. Ngayon, anytime you can do selfie. Pero okay lang yung mag-selfie kayo, mag-picture-picturean kayo on the daytime. Basta wag lang sa gabi, lalong-lalo na sa may mga madidilim na area. Iwasan nyo rin po na magpalabas, mag-invest ng malakihan, na magpapalabas kayo ng malaking pera o malaking pera ang involved, tulad ng pagbili ng house and lot, pagbili ng bagong kotse, o mamuhunan, mag-invest ng negosyo during the Hungry Ghost Festival. Bakit? Bakit ito masama? Kasi walang protection. Ang pera sa Hungry Ghost ay walang protection o hindi protektado. Madali kang ma-scam, madali kang malugi. O di naman kaya yung bibilhin ninyo na lupa at bahay o kotse ay madaling mawawala sa inyo. Iwasan natin na magbiro, kwentuhan o gawing biro yung multo o tungkol sa patay. Bakit ito masama? Kasi binabanggit natin sila, dapat inaalala natin the good deeds that they have, the happy moments na kasama pa natin yung mga yumao nating mahal sa buhay. But kung ginagawa nating katatawanan, pinaniniwalaan, lalong-lalo pagbabanggitin nyo yung pangalan nila, ay mapapansin kayo. You are catching their attention. Ang Hungry Ghost Festival should be paggalang sa mga yumao at mga taong naulila. Dapat ganun ang pagtingin natin. Huwag tayong mag-iwan po ng sapatos o tsinelas na nakaharap sa kama. Huwag din po tayong mag-iwan ng tsinelas na nakaharap sa main door o sa pintuan natin. Yung nakatutok yung nguso ng sapatos papasok, o di naman kaya yung tsinelas nakatutok sa nguso papunta sa bed. Bakit? Ang posisyon ng tsinelas o sapatos na paganon ay ginagaya ng mga multo. Ibig sabihin, they know. Ito yung direksyon. Kasi yun ang direksyon ng tsinelas, yun ang direksyon ng sapatos. So, doon sila tutungo. So, kailangan you keep it. Itago nyo na lang. Okay? Para magkaroon kayo ng magandang tulog at para hindi kayo gambalain. Iwasan din po natin na maglakad ng mag-isa sa dilim at mga tahimik na lugar. Kung lalabas tayo on the night, make sure na magpasama na lang tayo. Walang ibang energy na nasa paligid sa mga madilim at tahimik na lugar, kundi yung mga hungry ghost o yung mga gutom na kaluluwa. Mas madali kang sundan, mas madali ka nilang samahan. Kaya, safety first para walang disgrasya o walang masamang mangyayari sa inyo. Huwag po natin kalimutan ng ating mga yumao. Isa sa mga gabay na binigay ko sa inyo the other night, sabi ko, ilista natin yung mga pangalan para when we ask for prayer, when we offer for prayer, wala tayong makakaligtaan, wala tayong makakalimutan. Ang mga gutom na kaluluwa, di ba?
Gutom sila dahil walang nakakaalala sa kanila. Hungry sila kasi walang nag-aalay. Pag binabaliwala po natin sila, mas nagugutom sila, mas nagsasuffer sila. Kaya kailangan tayong mag-alay ng dasal, isama yung kanilang mga pangalan. In fact, ang hindi pag-alala sa mga mahal natin sa buhay ay isa sa mga ugat kung bakit malas ang isang bahay, umalas ang isang tao, umalas ang isang pamilya dahil kinalimutan nila ang mga mahalagang tao sa buhay nila na nasa kabilang buhay na. Alam niyo po ba na itong mga spiritong ito ay nakakatulong din sa atin para tayo swertehin, para tayo lumago. Ang Hungry Ghost man po ay hindi ito sumpa. Don't treat Hungry Ghost bilang sumpa o parang katatakutan. Ito po ay paalala. Paalala na alagaan natin ang ating mga mahal sa buhay, yung nabubuhay pa, yung mga buhay pa na nasa paligid natin. Paalala na irespeto natin yung mga nauna sa atin, igalang at alalahanin natin yung mga naulila natin. Paalala na ginagawa mong mabuti ngayon ay babalik din sa iyo. Yung pagrespeto, yung pag-offer at pagpaparamdam na mahal mo sila ay babalik din sa inyo. Kahit hindi ka naniniwala sa kahit anumang pamahiin, hindi mo rin ito pwedeng gamitin bilang panahon para maging baliwala. Instead, dapat ang panahon na ito ay mas maging maingat tayo, mas maging mapagmahal, at mas maging thankful o magpasalamat. Una, be kind. Pangalawa, be careful. And finally, be grateful. Yan ang tunay na proteksyon sa kahit anong buwan, kahit hindi Hungry Ghost. Naway maging payapa at ligtas po ang pagsalubong at pagtatapos ng Hungry Ghost ngayong 2026 para sa ating lahat.